Simula nga po mga idol nang i-trade ng Minnesota si Karl Anthony Towns papunta sa Knicks para makuha si Julius Randle, nagkanda leche-leche na nga ang kanilang kampanya. Mula sa pagiging isang contender, isa na lang naman sila ngayong play-in tournament team. Pero makalipas ang ilang buwang pag-struggle, unti-unti na nga itong nasusolusyonan ng Timberwolves matapos silang magkaroon ng 5-game winning streak na nagpaangat sa record 37-29 win-loss record bilang top 7 sa West. Pero hindi lang naman yan ang pinakamataas na pwede nilang makuha, dahil kapag nagpatuloy pa ito, maaari nga pong maungusan nila ang top 6 na Golden State. At isa sa mga rason ay walang iba kundi si Julius Randle na nakakapag-ambag na ng malaki. In fact, natulungan nito ang Timberwolves na magkaroon ng 10 straight wins sa tuwing naglalaro siya sa lineup na nangangahulugang handa na papasok sa postseason. Samantala, bago pa magsimula ang laro ng Lakers at Nets, inanunsyo na kanina hindi dito maglalaro sina LeBron James, Dorian Finney-Smith, Rui Hachimura at si Jackson Hayes na pare-parehong may injury. At dahil sobrang undermanned ang lineup ng Lakers, kailangan nga nilang mag-step up kung gusto nilang manalo, at mukhang yan rin naman ang plano matapos mag-take over si Luka. Tinulungan rin naman sana siya ni Austin Reeves, naka 1-2 punch combo nito. Pero sa kabila ng ginawa, hindi pa rin naman naging madali para sa team ang kanilang bakbakan dahil sinubukan ng Nets na makadikit at nakuha nga po ng Nets ang momentum sa second, third, and fourth hanggang sa pagtatapos. Nagreklamo nga dito si Luka Doncic tungkol sa officiating pero all goods pa rin naman. Ayon sa kanya, pinapangako nga nito na iiwasan niya ng mag-rely sa mga foul na gustong makuha. Hanap nga lagi nito ay ang reklamo sa mga referee dahil sa hindi nga daw maganda ang officiating at tawagan. Gagawin na lamang niya ang dapat gawin nang wala si LeBron James. Sa kabilang banda, bagamat merong tsansa ang Philadelphia na makahabol sa play-in tournament sa pagkakaroon lamang ng 3.5 games na kalamangan ng Chicago Bulls sa top 10, mukhang hindi na rin naman nila itong mahahabol sa mga susunod-sunod na pagtatamo ng injury ng mga key player. Parang ayaw nga po nila itong paglaruin. Sa katunayan, base sa balita, matagal na naman nga pong mawawala sa kanila si Paul George matapos itong magkaroon ng panibagong injury. Ibang-ibang klaseng injury na nga ang natamo nito ngayong taon lamang, kaya kinukonsidera ng coaching staff na gawing out for the season na siya kagaya ni Joel Embiid. Napakaliit na rin naman ang tsansa ng 76ers sa play-in tournament, at kung sakaling magawa nila ito, imposible rin naman silang makapag-compete ng maayos gamit ang undermanned lineup. Lahat nga ng kanilang mga players may injury, may mabuti at pagpahingahin na lamang si Paul George para tuluyang makarecover at maging handa next season.